Ating pong mensahe sa umagang ito ay mula sa Isaiah 40, verses 9 to 11. Isaiah 40, verse 9 to 11. Ang salitang ito ay dinala ni Propeta Isaias sa bayang Israel bago sila dalin sa pagkakabihag sa bayan ng Babylonia. Natanggap na ng Haring Hezekiah ang propesiya na sila nga ay mabibihag at magiging mga alipin sa ibang bayan. Ngunit bago pa man dumating ang kanilang pagkakabihag ay binigay na sa kanila ang mabuting balita na sila'y ililigtas ng Diyos. Bago pa man mapunta ang bayan ng Israel at madala ang kanilang pag-iisip na sila'y pinabayaan na ng Diyos, sila'y itinakwil na ng Diyos sa kanilang kasamaan, ay binibigyan na sila agad ng katiyakan na sila nga ay iniibig pa rin ng Diyos, hindi pa rin sila pinapabayaan. At hindi man tayo nalalagay sa parehong kalagayan, ay magandang salita ito para sa atin. At ito nga ay paborito ng madami. Ang buong chapter na ito ay paborito ng madami, lalo na sa mga nakakatanda sa kung anong kadahilanan, ay marami sa kanila ay ito ang binabanggit na kanilang paboritong chapter. Nakakapatagpo sila dito ng mga salitang nagbibigay ng kaaliwan, at nagpapatibay ng kanilang pananampalataya at nagpapanumbalik ng kanilang kaligayahan. Kaya atin ngang tunghayan ano ang mensahe ng Diyos mula sa Isaiah chapter 40. Babasahin ko sa inyo mula sa English Standard Version ang verses 9 to 11. Isaiah 40 verse 9 to 11. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Go on up to a high mountain, O Zion, herald of good news. Lift up your voice with strength, O Jerusalem, herald of good news. Lift it up, fear not. Say to the cities of Judah, behold your God. Behold, the Lord God comes with might, and his arm rules for him. Behold, his reward is with him, and his recompense before him. He will tend his flock like a shepherd. He will gather the lambs in his arms. He will carry them in his bosom and gently lead those that are with young. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nga ay nagtitipon ngayon at naghahangad na muling maaninag ang iyong kaluwalhatian at mapalakas ang aming pananampalataya, mapag-init ang aming pag-ibig, at mapalalim ang aming pagsamba sa iyo. Inihiling nga namin na pagpalain mo ang pangangaral ng iyong salita na aming mapapakinggan, nang sa gayon ang katotohanan ng iyong mensahe ay tunay na maitanim sa aming mga puso, at ito'y magbunga ng mas mainit na pag-ibig, mas malalim na pagsamba sa iyo at sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Madali para sa mga tao, maging sa mga mananampalataya, na madala sa pag-iisip na tayo ay pinapabayaan ng Diyos. Na sa ating buhay, habang tayo ay nagtatrabaho, nag-aaral, habang tayo ay namumuhay sa kung anumang ating pinagdadaanan, ay maaaring madali para sa atin na madala sa pag-iisip na tayo nga ay hinaayaan lang ng Diyos sa ating mga sarili at hindi niya inaalagaan at wala siyang pakialam sa atin. Lalo itong napapaigting ng ganitong pag-iisip kapag tayo ay napupunta sa mga kalagayan na mahirap, parang tayo ay hindi nagtatagumpay sa ating mga adhikain, o kaya lalo na kapag tayo ay nagkakasala. Kapag tayo ay nahuhulog sa kasalanan, ay doon lalong magkakaroon ng kawalan ng pag-asa na baka hindi na tayo iibigin ng Diyos, baka tayo ay tatalikuran na ng Diyos dahil kahit na siya'y may awa sa atin at paulit-ulit na tayo ay kanyang pinapatawad, tayo din naman ay paulit-ulit na lumalayo sa kanya at tumatalikod sa kanya, sumusuway sa kanyang kautusan. At dahil dito nga ay baka iniisip natin
na tayo ay hindi nakarapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos at hindi na tayo katanggap-tanggap sa Kanya at tayo nga ay itatakwil na. Mas lalo itong nangyari noong panahon na ang bayang Israel ay sinabi na nga sa kanila na sila'y dadalhin na sa pagkakabihag sa bayan ng Babylonia. At dito talagang nailinaw sa kanila na ito'y dahil sa kanilang paulit-ulit na pagsuway sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa kanila, na sila'y pinagpapala, sila'y pinagyaman, sila pa rin ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tumatalikod sa kanyang mga kautusan. At sinabi na sa kanila na ito ang matinding parusa na kanilang haharapin, kaya sila nga ay napapaisip na sila ay nakalimutan na ng Diyos o binitawan na ng Diyos at hindi na sila iibigin ng Diyos. Pero ganun pa man ang kanilang kalagayan at parang reasonable ang kanilang conclusion na sila ay iniwan na ng Diyos, binibigay sa kanila ng Diyos ang salita ng kaaliwan, ang mabuting balita na ang Diyos ay hindi pa rin titigil sa kanyang layunin na iligtas ang kanyang bayan, na isakatuparan ang kanyang tipan na sila nga ay iligtas, sila ay alagaan at makapiling magpakailanman. Itong sinabi ni Propeta Isaiah sa kanila, sa kabila ng mukhang sila'y iniwan ng Diyos, binigay sa kanila ni Propeta Isaiah ang mensahe na ang kanilang Diyos ay kapiling pa rin nila, that their God is still with them. Ito ang pinakaibig sabihin nung sinasabi ni Isaiah sa verse 9, "Behold your God." Makikita natin ito sa verse 9. Sabi daw sa mga propeta, "Go on up to a high mountain, O Zion, herald of good news. Lift up your voice with strength, O Jerusalem, herald of good news. Lift it up, fear not. Say to the cities of Judah, Behold your God." So dito pinipinta na ang Diyos ay nagpupumilit na dalhin ang mabuting balita sa mga taong lugmok. Na sila man ay desperado na, ay paulit-ulit niyang binibigay ang kautusan na dalhin niyo nga ang mabuting balita at isigaw ito ng malakas ng walang takot. At ang mensahe daw na kailangan niya sabihin ay, "Behold your God." At itong salita na ito na sinasabing behold, minsan simpleng tinatranslate sa Tagalog na narito ang inyong Diyos. Sapagkat ang wikang ito, ang lengguwahe ng behold, ay parang isang unveiling of something hidden. Kung nakatago man at nakakubli ang Diyos sa kanilang paningin dahil sila nga ay nalulugmok sa kasalanan at napapaligiran nasa isang masamang kalagayan, ay nagmumuka para sa kanila na sila iniwan ng Diyos. Pero sinasabi sa kanila, "Behold, nandyan pa rin. Behold your God." Makikita nyo siya, nandyan pa rin siya at handa siyang magligtas sa inyo. Kabaligtaran ang nangyari sa Exodus 32 nung panahon na yon na si Moises ay umakyat sa bundok ng Sinai at siya ay nakikipag-usap sa Diyos, binibigay sa kanya ang 10 utos at habang nangyayari yon, ang bayang Israel ay naiwan sa paanan ng bundok. Pero dahil nagtatagal si Moises doon, sabi ng Israel ay hindi na namin alam kung ano nangyari kay Moises. So ang pakiramdam nila dahil hindi nila nakikita si Moises ay sila nga ay iniwan na at hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila. Sa dami ng araw na hindi nila alam, di sila siguro nakakarinig sa Diyos at sila'y nalito at nalinlang, nadala doon sa pag-iisip na sila nga ay iniwan na at pinabayaan, sila ay nagpanik at tinawag nila si Aaron at nanghingi ng Diyos-Diyosan. Sabi, "Gumawa ka ng Diyos-Diyosan para sa amin." At ito naman si Aaron ay nagbigay. Sabi, nagkolekta siya ng mga ginto at gumawa siya ng isang ginintoang guya. At yung golden calf ay sinabi niya, "Ito ang inyong Diyos. Behold, this is your God who saved you." So itong salitang ito ay isang parang nagtuturo na ito ang inyong Diyos, ito daw ang nagligtas sa inyo mula sa bayan ng Ehipto
At sa noong sinabi ito ni Aaron, hindi totoo, hindi yun ang kanilang Diyos. Ang nangyayari, ibinaling ni Aaron ang kanilang puso, hindi na sa Diyos na nasa langit, hindi sa Diyos na tunay, kundi sa isang Diyos-Diyosan. At binigay pa doon ang kaluwalhatian na siya daw, yung ginintuang guya, ang nagligtas sa bayan ng Israel mula sa Ehipto. At ganito nga ang maaaring mangyari sa atin sa mga pinagdadaanan natin na dumadaan tayo sa mga paghihirap o minsan nahuhulog tayo sa kasalanan, ay na nakukubli sa ating paningin ang pagkilos ng Diyos at iniisip natin tayo ay napabayaan. At kinakailangan na ipakita muli sa atin, kailangan na ipaunawa uli sa atin na ang Diyos ay hindi nawala, hindi siya tumigil na kumilos, hindi siya tumigil na umibig sa atin. At magandang marinig uli ang salitang iyon, behold your God. Ngunit hindi na tumuturo doon sa isang ginintuang guya o sa ano pamang imahe, kundi sa tunay na pagpapahayag kung sino ang Diyos. At dito nga ang ginawa ni Isaias ay ibinigay sa kanila kung sino ang tunay na Diyos. Behold, ito ang inyong Diyos. Masdan ninyo, tingnan ninyo, ito ang Diyos ninyo, hindi siya nawala at handa pa rin siyang magligtas sa inyo. At itong mensahe na to ay nagpapatibay sa kanilang pananampalataya na ang Diyos nga ay nandun pa rin, handa pa rin silang iligtas, kahit na mapupunta sila sa isang mahirap na kalagayan, ay siya pa rin ang kanilang Diyos. He is still their God. Your God is still there and ready to come. Minsan, hindi kailangang dumaan pa tayo sa mahirap na kalagayan kahit na mapunta tayo sa isang magandang kalagayan at tayo ay parang masagana, ang lahat ng ating ginagawa ay nagtatagumpay, napupunta rin tayo sa ganung pag-iisip na tayo nga ay nakakalimot na ang lahat ng ito ay pagpapala sa atin ng Diyos. At kahit sa ganung kalagayan, maganda rin na tayo ay paalalahanan, behold your God. Nakalimutan na natin na nandun siya at siya ang nagbigay sa atin. Kaya itong salitang ito ay panawagan sa anupamang kalagayan natin, natandaan natin ang Diyos ang kasama natin na gumagabay sa atin. Kung tayo ay pinagpapala, yun ay nagmumula sa Kanya. Kung tayo ay dumadaan sa kapighatian o paghihirap, ito rin ay kasama sa Kanyang plano para din sa ating ikabubuti. At dito magbibigay si Isaias ng mga pundasyon ng ating kumpiyansa sa ating Diyos na maaari nating saligan. Una ay binibigay niya dito ang kataasan ng kanyang kapamahalaan, ang kanyang soberanong pamamahala, na ang Diyos ay namamahala at siya'y soberano. Ito ang makikita natin sa verse 10. Sabi sa verse 10, behold, the Lord God comes with might, and His arm rules for Him. Behold, His reward is with Him, and His recompense before Him. Ito nga ay sinabi sa mga tao na mapupunta sa isang na sasakupin ng isang bayan, dadalhin doon at magiging mga alipin. So ang itsura ay may ibang mamumuno sa kanila. May ibang sasakop sa kanila na para bang nawala ang pag-iingat ng Diyos na sinasabing dati ang Israel, yun nga ang ibig sabihin mismo ng Israel, ito ay pinili ng Diyos. At pero ngayon may ibang bayan na mas malakas gagapi doon sa bayan ng Israel at sila ay magiging mga alipin. So ang dating nito ay parang habang hindi na sila iniingatan ng Diyos, pero sinasabi at pinapaalala sa kanila ni Isaias na ang Diyos ang namumuno sa lahat. Sabi ay, His arm rules for Him. So, ang pinaka-pinupunto dito ni Isaias ay na siya ay namamahala pa rin sa lahat ng mga nangyayari, maging sa pangyayaring ito na sila ay sasakupin ng ibang bayan. At kung ito ay kasama sa pamamahala ng Diyos, maaaring ang bayan ng Israel ay magkaroon pa din ng pag-unawa na ito ay kasama sa kanyang plano na para sa kanilang ikabubuti. At sa ganon, ang mensahe na ang Diyos ay soberano,
na siya ay in control of history, na ang lahat ng nangyayari ay kasama sa kanyang mga layunin. Ito ay nagpapatibay, nagpapalakas ng katiyakan ng mga mananampalataya na ang Diyos nga, ang kanyang layunin ay hindi mapipigilan at ang kanyang kapangyarihan ay hindi matatapatan. Makikita natin ito sa maraming mga santo, maraming mga niligtas ng Diyos na dito sa banal na kasulatan na sila nga ay parating nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos. Sila ay nananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos maging sa mga pinagdadaanan nilang may hirap na kalagayan. Ito yung mensahe mismo ng isang sikat na verse ni Paul. Sabi sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love God, for those who are called according to His purpose. So itong mensahe na ito na ang lahat daw ng bagay ay kumikilos para sa ikabubuti ng lahat ng umiibig sa Diyos, ito ay isang pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos na pakilusin ang lahat ng bagay, ano paman, sino paman, mga hindi man mananampalataya, lahat sila ay ginagamit ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. At ito ay hindi isang abstract theological concept lang para kay Paul. Siya ay nakadanas ng madaming mga paghihirap at makikita natin halimbawa sa kanyang sulat sa mga taga Pilipos, sa Philippians chapter 1 verse 12 to 18, na dito dumaan talaga siya sa pagkakakulong, na nahadlangan ang kanyang ministeryo, mukhang ganun ang dating, pero siya ay nananatili pa rin nananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, sa soberanong pamamahala ng Diyos. Sabi niya sa Philippians 1:12, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. So dito makikita natin na nakulong si Pablo sa kanyang pangangaral. Wala naman siyang ginawang krimen na karumal-dumal, pero dahil sa panguusig ng gobyerno doon, ay siya ay nakulong at parang nahahadlangan ang kanyang ministeryo. Pero binibigyan pa niya ng kaaliwan ang mga taga-Pilipos, kasi ang nangyari, yung mga Philippians ay nag-alala tungkol sa kanya. Parang gusto niyang palakasin ang kanilang loob, huwag kayong mag-alala kahit na nakulong ako. Dahil ang itong pagkakakulong ko ay actually nakatulong pa sa gospel, na nalaman ng lahat na dahil sa naging mga epekto nito, maraming naligtas, tumapang ang mga tao lalo na mangaral. At sa pagpapatuloy pa nga, sabi niya sa verse 15 to 18, may mga nangangaral na parang kinakalaban pa siya. Pero maging doon ay nagpapasalamat pa rin si Pablo dahil madaming ang naliligtas. Sabi, some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, not sincerely but thinking to afflict me in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Makikita natin maging sa mga kumakaaway sa kanya at inaapi siya dahil siya ay nakulong, maging doon ay pinapasalamat niya dahil ang kanilang pangangaral, mali man ang kanilang motibo, ay pangangaral pa rin kay Kristo, at dahil si Kristo ay naitataas, madami pa rin ang naliligtas at nagpapasalamat pa rin si Pablo. At ito ang makikita nating pananampalataya ni Pablo sa soberanong pamamahala ng Panginoon. Kaya nga pagdating sa Acts chapter 20, ay dito isang pagpapahayag ni Pablo ng kanyang muli pananampalataya sa soberanong pamamahala ng Diyos. Sabi niya sa Acts chapter 20 verse 22 to 24, Behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there.
except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. So sinasabi niya na ayun ang kanyang plano, pupunta siya sa Jerusalem at ang pagpapahayag sa kanya ng banal na Espiritu, ang naghihintay sa kanya doon ay na siya'y makulong at mausig. Pero sinabi niya, ganun pa man, sabi niya sa verse 24, "But I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God." Dito makikita nga natin, ano pa man ang kanyang kinakaharap, dahil siya'y nananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang soberanong pamamahala, si Pablo ay kampante pa rin, maligaya pa rin pupunta kung saan siya ay kakaharap sa mahirap na kalagayan, sa pag-uusig, sa pagkakakulong, pero dahil naniniwala siya sa pamamahala ng Diyos na ito'y magdadala pa rin sa marami sa kaligtasan, siya ay magalak na tutungo doon at mangangaral pa rin ng Ebanghelyo. At tulad nga rin ito, dahil nalalaman natin na ang Diyos ay soberano, maaari din tayong mapagtibay ang ating kumpiyansa sa Panginoon. Sa mga panahon nga ng kahirapan, dito ay madaling humina ang ating kumpiyansa na ang Diyos ay kasama pa natin. Lalo na may ganoong pananaw na kung ang pinagdadaanan mo ay hindi maganda o ito'y mahirap o hindi pabor sa iyo, ang iniisip natin, wala ang Diyos doon, hindi Diyos ang nagdala nun, at ang laging iisipin, siguro kaaway o kung anuman, na ito'y lumabas sa plano ng Diyos at kailangan na ito'y kanyang ayusin. Pero sa soberanong pamamahala nga ng Diyos, anuman ang ating pinagdadaanan, maging sa mga ganitong kalagayan, ito ay kasangkapan ng Diyos na tayo ay patibayin, palakasin muli. Kaya nga doon sa awit na yung "The Lord is my shepherd", ang kanyang pananampalataya ay hindi lamang habang siya ay dinadala doon sa green pastures, sinasabi niya na, "Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil." So sa paggagabay ng good shepherd na siya'y dalhin whether sa green pastures or still waters or through the valley of the shadow of death, siya'y nananampalataya pa rin sa pangangalaga ng Diyos. So sa soberanong pamamahala ng Diyos, maging ang mga mahihirap na kalagayan ng ating buhay ay mula sa kanyang probidensya, mula sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang karunungan, at ito'y maaaring mapagtibay ang ating pananampalataya na hindi tayo nawawala sa layunin ng Diyos para sa atin. Kaya sa ganung kalagayan, maging sa paghihirap, ay maaari tayong magpatuloy na magtiwala sa Kanya at magpatuloy sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Kaya nga habang nalalaman natin na ang Diyos ay soberano, tayo ay may kumpiyansa maging sa mga panahon ng paghihirap. Pero ang mas mahirap para sa mga tao, ang mas maging sa mga mananampalataya, ang mas mahirap na magkaroon pa din ng pananampalataya ay hindi sa panahon ng paghihirap, kundi sa panahon ng pagkakasala. Kapag sila ay nalaglag sa kasalanan at sila ay sumuway sa Diyos at lalong lumalim ang kanilang pag-unawa na ang kanilang kasalanan ay labag sa kautusan ng Diyos, ito'y nakakagalit sa Kanya, na siya'y nakasakit ng kanyang kapwa, mga kapatid, ay lalong ang kanyang konsyensya ay nababagabag at hindi siya napapanatag. Kaya mas mahirap para sa mga tao na magkaroon pa din ng kumpiyansa sa Diyos sa panahon ng pagkakasala kaysa sa panahon ng paghihirap. Pero maging sa kalagayang ito, maging sa mga taong lugmok sa kasalanan, ito nga ang mensahe pa rin ni Isaiah sa kanila, na ang bayan ng Israel, sila man ay parurusahan na nga,
para sa kanilang kasalanan, ang Diyos pa rin ay dadating at siya ay may mabuting layunin para sa kanila. God still has a gracious purpose for Israel even as He brings them to captivity in Babylon. Nung makikita nga natin ang paglalarawan kung ano ang gagawin ng Diyos para sa kanila. Sabi sa verse 11, He will tend His flock like a shepherd. He will gather the lambs in His arms. He will carry them in His bosom and gently lead those that are with young. Itong mensahe nga na ito ay magsisimula, kung babalik tayo sa verse 1, ay noong pagkatapos sa chapter 39 na ibigay yung propesiya na sila ay dadalhin sa Babylon, sila ay magiging mga bihag doon. Magdating sa chapter 40 ay parang nagmamadali ang Diyos na ibigay sa kanila ang mensahe ng kaaliwan. At sinasabi sa verse 1, comfort my people, says your God. So sinasabi ni Isaiah na sinasabihan daw ng yung comfort, yung verb na ginamit in Hebrew ay malinaw na ang tinutukoy marami, na kumakausap ang Diyos sa lahat ng mga propeta, sa lahat ng kanyang mensahero. So, sa Tagalog, aliwin ninyo. So, parang nananawagan ng Diyos sa lahat ng nakakarinig na dalhin ang mensahe sa bayan ng Israel, ang mensahe ng kaaliwan. Aliwin ninyo ang aking bayan. So, makikita natin na ang layon ng Diyos maging sa kanilang pagkakabihag ay na madalha sila dito sa kaaliwan, na mapanatag sila na sila'y iniibig pa rin ng Diyos. At sinabi sa verse 2 kung ano ang pagmumulan maaari nilang pagkitaan ng kanilang kumpiyansa na sila nga ay pinatawad na ng Diyos. Sabi sa verse 2, Speak tenderly to Jerusalem and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she received from the Lord's hand double for all her sins. Dito ay pinapahayag na agad na may kapatawaran sa kanilang kasalanan. Na yung kanilang haharapin ay, ang sinasabi ay dito matatanggap nila mula sa Panginoon ang kaparusahan na narapat para sa kanilang mga kasalanan. So ito palang pagdala sa kanila sa Babylon ay pagdidisiplina ng Diyos upang sila'y manumbalik sa pananampalataya, pagsamba sa iisang Diyos at malugod na paglingkod sa Kanya. So sinasabi na yun yung dahilan, yun yung ibig sabihin ng salitang she has received from the Lord's hand double for all her sins. So ito isa una tumutukoy doon sa dadalhin sa kanilang pagdidisiplina na sila ngay dadalhin sa Babylon. Tapos sinasabi ng Diyos, sapat na yan na kaparusahan sa inyong kasalanan. Kaya't maaari kayong mapanatag na your warfare is ended and your iniquity is pardoned. Pero higit pa doon, ito'y tumutukoy sa pagtutubos na gagawin ng Mesiyas, at ito nga ay mag-culminate sa chapter 53 na lalabas na ang yung kaparusahan na ipapataw sa kanila ay sasaluhin noong servant na yung servant of the Lord, siya ang paparusahan. He was bruised for their transgressions. May aako ng kanilang kasalanan at mababayaran na ang kanilang kasalanan. At ito nga alam natin ay matutupad, ang buong katuparan nito ay kay Hesukristo. Pinapangaral dito pa lang, bago pa isilang si Kristo, madaming siglo ang dadaan bago pa isilang si Kristo, at dadaan pa sila sa pagkakabihag, pero meron ng propesiya kung paanong ang kanilang kasalanan ay tutubusin. Maliban sa sila ay dadaan sa disiplina mula sa kanilang kahaharapin sa pananakop ng Babylonia, ay mayroong pagtutubos ng kanilang kasalanan sa kamatayan ni Kristo. Kaya't ito nga ang maaaring magbigay ng kapanatagan sa kanila, their iniquity
is pardoned. Kaya't noong sinabi dito sa verse 10 na ang Diyos, behold, the Lord God comes with might, ito ay hindi na dapat katakutan ng kanyang mga bayan. Kung ang Diyos ay makapangyarihan at tayo ay makasalanan, maaari tayong magkaroon ng takot na sa kapangyarihan ng Diyos, hindi natin siya matatakasan, hindi natin matatakbuhan ang kanyang pagpaparusa. Pero sinasabi nga, dahil ang tema ng buong ito ay mensahe na mabuting balita, ang pagdating ng Diyos ay hindi isang pagdating upang sila'y parusahan, ito ay pagdating na magliligtas sa kanila. Kaya ang kanyang pagdating ay mabuting balita. Sinasabi nga na, behold your God, this is the good news. Kaya ito ay mabuting balita na kailangan dalhin ng Zion o ng Jerusalem sa Juda, na ito daw ang pagdating ng Diyos ay mabuting balita para sa kanila na siya'y magliligtas. He comes with might, His arm rules for Him. At itong nakikita natin sa verse 10, binanggit ang kanyang arm, na His ruling arm. Sa verse 11, yung arms of God ay hindi isang arm that rules, kundi an arm that gathers into His embrace. He will tend His flock like a shepherd. He will gather the lamb in His arms. Kaya ito nga ay nagpapakita sa atin na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kikilos laban sa atin para sa ating kapurusahan o para sa ating kahirapan. Dadaan man tayo sa minsan na consequences of our sin. Ito ay sa kanyang kapangyarihan ay gagawin pa rin niya ang kanyang layon na ibigin tayo ay iligtas at makapiling magpakailanman. Kaya sa ganitong mensahe tayo ay may katiyakan na ang layunin ng Diyos para sa kanyang bayan ay mapagbiyaya at may pag-ibig. Ito'y malalaman lamang natin hindi mula sa kalikasan o sa filosofiya, kundi sa kanyang sariling pagpapahayag. Kung hindi ipinahayag ng Diyos sa atin ang kanyang layunin sa kanyang salita, ay hindi tayo magkakaroon ng katiyakan na ang kanyang layunin para sa atin ay mabuti. Pwede nating maabot mula sa pagsilay sa kalangitan na ang Diyos ay makapangyarihan. Pwedeng nakatingin lang tayo sa langit, nakatingin tayo sa kalikasan at maunawaan natin na ang Diyos ay madunong, makapangyarihan, siya'y dakila, pero hindi tayo magkakaroon ng katiyakan sa ganoong paraan lamang na ang Diyos ay para sa atin, bagkus tayo nga ay lalong manliliit at hindi mapapanatag sapagkat ang Diyos na yon na makapangyarihan ang ating sinuway, ang ating kinalaban. Pero dahil ipinapahayag nga ng Diyos sa kanyang salita na siya'y may pangako na ang lahat ng sasampalataya sa kanyang pangakong paglaligtas kay Hesukristo ay may kaligtasan, ito ay pahayag sa atin na ang kanyang layunin para sa lahat ng mananampalataya ay mabuti. Ano man ang kanilang pagdadaanan, ito ay para sa kanilang ikabubuti. Paulit-ulit nga rin binabanggit dito sa Isaiah 40 ang salitang nagtuturo sa atin na ang tandaan ay ang kanyang mga pangako. So sabi sa Isaiah 40 verse 5, kaya tayo makakatiyak sa kanilang propesiya, sa propesiyang ihinahayag ni Isaias ay dahil, sabi sa verse 5 sa huli, for the mouth of the Lord has spoken. Kung nagsalita na ang Diyos at siya'y nangako, nagbitiw ng kanyang tipan, ito ay maaari nating kapitan sa sampalatayanan na ito'y totoo, tayo pwedeng magtiwala na ito nga ang kanyang gagawin. Maliban doon ay sabi din sa verse 8, ay isa ring verse na kilala sa marami. Sabi sa verse 8, the grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. Ito ay sinitas ni Pedro sa 1 Peter 1:23 at tinutukoy niya na ang mga mananampalataya ay were born not of perishable seed, but of imperishable. So, itong
makapangyarihang salita na ito, ang salita na mula sa Diyos, ay nagpapatibay sa atin na ang kanyang layunin para sa atin ay layuning magbiyaya, magpala, at magligtas. At kung gayon, dahil nga nagsalita na ang Diyos, nagbigay siya ng kanyang pangako, tayo ay makatitiyak. Anuman ang ating pagdadaanan, anuman ang ating haharapin, ang layunin niya para sa atin ay ang mabuti para sa atin at ang para sa ating kaligtasan. Because God has an assuredly gracious purpose, dapat nga tayo ay magkaroon ng mas malakas, mas matibay na kumpiyansa sa Kanya. Tayo ay magpapatuloy pa rin sa kasalanan sa ating buong buhay. Tayo ay mahuhulog pa rin at maaaring mangyari na tayo ay magkakasala ng matindi, ng talagang nakahihiya, nakasasakit ng marami. At dahil nga tayo'y lumalago sa ating kaalaman ng kabanalan ng Diyos, baka maging mas matindi ang epekto nito sa atin kapag tayo ay nagkasala na mas lalo tayong hindi napapanatag, lalo nating iniisip na karapat-dapat na nga tayong itapon ng Diyos, itakwil ng Diyos, kanyang kalimutan at pabayaan. At maaari nga tayong mawalan ng pag-asa. Ngunit dapat nga nating kapitan ang salita ng Diyos na siya ay nagbigay na ng kanyang pangako na ang kanyang layunin para sa atin ay mabuti, mapagbiyaya at mapagpala. At kaya nga pinapahayag sa ating Confession of Faith, sa Baptist Confession of Faith, chapter 5, paragraph 5 of Divine Providence, ito ang ating pinapahayag na pananampalataya. The most wise, righteous, and gracious God does oftentimes leave for a season His own children to manifold temptations and the corruptions of their own heart, to chastise them for their former sins, or to discover unto them the hidden strength of corruption and deceitfulness of their hearts, that they may be humbled, and to raise them to a more close and constant dependence for their support upon Himself, and to make them more watchful against all future occasions of sin, and for other just and holy ends, so that whatever befalls any of His elect is by His appointment for His glory and their good. Ito nga ang sinasampalatayanan natin sa kapangyarihan ng Diyos, maging ang ating pagkakahulog sa kasalanan ay ginagamit ng Diyos para sa ating ikabubuti kung tayo ay kasama sa Kanyang hinirang. At makikita nga natin ito maging sa buhay ni Pedro mismo, na sinabi pa sa kanya, ito ang iyong ikalalaglag, na itatakwil mo ako ng 3 beses. So sinabi sa kanya na pagdating nito, itatakwil mo ako, isang kahihiyang gagawin mo na malalantad sa buong mundo at sa buong kasaysayan. Pero ito nga mismo ding pagkakahulog ni Pedro ang muling nagpalakas kay Pedro na maunawaan ang pag-ibig ni Kristo sa kanya, na maging sa kanyang pagtalikod 3 beses pang pagtakwil ay sinabihan siya na pinanalangin siya ni Kristo at na dito ay may pag-asa pa rin na siya'y makabalik at na siya'y iibigin pa rin niya. At kaya ito ay makikita natin na tayo rin minsan mapunta tayo sa kasalanan, ito'y maaaring yun ay kasangkapan rin ng Diyos para lalo nga nating makita na tayo nga ay nangangailangan na kumapit sa Kanya, na ganun nga karumi ang ating puso at minsan nga tayong hahayaan ng Diyos na mahulog doon upang talagang maranasan natin ito ang resulta kapag ako'y hindi sumasalalay sa Kanya, kapag ako'y umaasa sa aking sariling lakas, ako'y nahuhulog, ako'y nakakasakit ng iba, na susuway ko ang banal na utos ng Diyos at napupunta ako dito sa kalugmukan ng aking konsyensya. At dahil doon sa maging ang pagkakasalang iyon ay magbabalik sa iyo na magising ulit, na napakaseryoso ng buhay pananampalataya, napakaseryoso ng consequences of sin, napakaseryoso ng
ah, ng buhay na kailangan sumusunod sa Kanya, na iba ang kaligayahan na nandun, at mapapanumbalik muli tayo na lumaban nga't mas mag-ingat sa kasalanan, at ito'y magiging daan upang tayo ay mas maging banal at maiwasan na at matakbuhan na ang kasalanan na iyon. So ito nga ay muli, kaya doon sa sinasabi sa Romans 8:28, ay maaring isama natin doon maging ang mga sarili mong pagkakasala, kasama yun sa all things that God will work together for your good. At hindi ito isang lisensya para sa atin na okay, pag nagkasala pala ako, ito ay magtuturo sa akin, kaya gawin ko na lang. Hindi ganito ang ating pag-iisip, kundi ang tinutukoy nga nito, tulad nung nangyari kay Pedro, hindi niya layunin yun. At kanyang sinasabi na, nung sinabi na sa kanya mismo, ito ang gagawin mo, mahuhulog ka sa matinding kasalanan. Pero siya ay naglakas ng loob at nagmalaki, sinabi niya, hindi ko gagawin yun. Iwan ka man nilang lahat, hindi kita iiwan. Ito'y nagpakita sa kanya na hindi niya maaasahan ng kanyang sarili, kundi kailangan niyang kumapit lamang sa kapangyarihan ni Hesukristo. At ito ang nangyayari sa atin din, na ang sa ating pagkakahulog sa kasalanan, tayo ay ang ugat nito ay tayo ay kumapit sa ating sariling lakas, bumitaw sa ating buhay ng pananampalataya, para bang tayo ay mas sumasampalataya sa ating sarili at sa ating kumpiyansa sa ating sariling lakas, ang ginagawa natin ay labag sa kanyang kalooban. So dito nakikita natin ang dahil meron tayong katiyakan na ang layunin ng Diyos para sa atin ay mabuti, mapagbiyaya, maaari tayong magkaroon ng kumpiyansa sa Kanya, anuman ang ating pagdadaanan. At kung ito man ay kasalanan, na tayo ay lumalayo sa Kanya, at dito'y mababagabag ang ating konsyensya na siguro nga dapat na tayong iwan ng Diyos, ay maging doon ay merong mensahe sa atin na handa pa rin ng Diyos sa ating pagbabalik, sa ating pagsisisi, at kung tayo sasampalataya sa Kanya, gaano pa man kadumi ang iyong kasalanan, ay merong kapatawaran para sa atin at hindi titigil ang Kanyang pag-ibig. Dito nga makikita natin na pinagsasama ni Isaias ang mabuting balita na ang Diyos ay makapangyarihan. Pero kung ang balita lamang ay na ang Diyos ay makapangyarihan, hindi ito necessarily good news. Baka nga bad news pa ito para sa mga tao, dahil kung makapangyarihan siya, ay hindi natin siya matatakbuhan. Pero kung kalakip nito ang isa pang mensahe na ang layunin ng Diyos para sa atin ay tiyak na mapagbiyaya, mapagpala at mabuti, ang kanyang kapangyarihan ay maaari nating sampalatayanan na ito'y kikilos para sa ating ikabubuti. At ito ang pinagkakabit ni Isaias doon sa pagtatapos ng kabanatang ito mula verse 27. Sabi niya, why do you say, O Jacob, and speak, O Israel? My way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God. So ito na ang kinalagyan ng bayan ng Israel. Napunta nga sila sa ganung pag-iisip. Iniisip nila na sila'y tinalikuran na ng Diyos, their ways are hidden from the Lord, at sila ay disregarded by God. Pero sinasabi sa kanila ni propetang Isaias, ang mensahe daw sa kanila ng Diyos ay, bakit kayo ganyan mag-isip? Sabi nga ni J.I. Packer, if you are resigning yourself to the thought that God has abandoned you, forsaken you, seek the grace to be ashamed of yourself. Itong ganitong pag-iisip na tayo ay pinabayaan ng Diyos ay hindi humble. Minsan iniisip natin na gano'n ang pagiging mapagpakumbaba. Kung iisipin natin na tayo ay dapat magpakababa
dapat isipin natin na tayo ay tatapakan lang ng Diyos at dapat itapon sa impyerno. Pero hindi ito pagpapakumbaba sapagkat tinatalikuran natin ang kanyang pangako, ang kanyang pagpapahayag na ang kanyang layunin para sa atin ay mabuti. So ang mapagpakumbaba ay pag-amin na tayo ay karapat-dapat na parusahan ng Diyos. Pero dahil nga sa kanyang biyaya, ang kanyang layunin ay tayo ay iligtas. Kaya ito'y nagpapatuloy at tinuturuan ni Propeta Isaias kung ano ang katotohanan tungkol sa Diyos. Una, sinasabi sa verse 28, "Have you not known, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable." So dito ay itinuro muli sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos, na ang ating Diyos ay ang Diyos na naglalang ng lahat ng buong lupa at siya ang everlasting God na hindi napapagod. At ito ay mensahe maging sa mga nagkakasala na baka iniisip nila ay napapagod na ang Diyos sa kanila, na magsasawa na ang Diyos sa kanila. Pero ang Diyos nga ay everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary, and His understanding is unsearchable. Sa kanyang lalim ng kanyang kapangyarihan, lalim ng kanyang lakas, ay hindi mapapagod, magsasawa ang Diyos, maging sa kanyang mga anak na paulit-ulit na sumusuway sa Kanya. At ito'y magbibigay sa atin ng katiyakan na ang kanyang kapangyarihan ay mabuting balita para sa atin. At maliban nga doon, sinasabi na ang mga mahihina ay hindi ikinahihiya ng Diyos o itinatakwil ng Diyos, bagkus ay ibinibigay pa sa kanila at pinagkakalob sa kanila ang lakas na mula nga sa Diyos. Ito yung sabi sa verse 30, verse 29, "He gives power to the faint, and to him who has no might, He increases strength. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Itong sinasabing pagpapala doon sa mga taong mahihina na sila rin ay magkakaroon ng kalakasan, pinakita pang ang ginamit na salita ay yung ginamit na salita tungkol sa kalakasan ng Diyos. He is a God who does not faint or grow weary. So dahil doon, ang mga mahihina na naghihintay daw sa Kanya, who wait for the Lord, sila rin, they shall walk and not faint. They shall run and not be weary. Parang ang sinasabi, ipagkakaloob ng Diyos mismo ang kanyang kalakasan sa kanila, na sila rin ay magkakaroon ng ganung kalakasan na sila ay hindi mapapagod, hindi mauubusan ng lakas. At ito ang pagpapala ng Diyos sa atin, na sa kanyang kapangyarihan, anuman ang ating sasapitin, ito'y kanyang kikilusin para sa ating ikabubuti, na tayo makatitiyak dito dahil ipinahayag niya na ang layunin niya para sa atin ay ang ating ikabubuti, ang ating pagpapala. Kaya nawa nga anuman ang ating pagdadaanan, tayo na mga sumampalataya sa Kanya ay patuloy na makilalang ang Diyos ay hindi lumiban sa atin, hindi nakalimot sa atin, kundi Siya ay gumagabay sa atin at dinadala niya tayo sa lahat ng ating pinagdadaanan para sa ating ikabubuti. At para sa mga taong hindi pa sumasampalataya sa Kanya, ito nga ang Diyos na sinasamba namin, ito ang Diyos na kinikilala namin, na maaari mo ding kilalanin. Kung ikaw din ay sasampalataya sa Kanya, ang pangako ng Diyos, ikaw ay ibibilang na magiging kabilang sa Kanyang mga anak, ikaw rin ay Kanyang ililigtas, ikaw din ay Kanyang iingatan, at hindi Kanya kailanman pababayaan. Kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, kahit ngayon din, ay kung ano pa man ang iyong kasalanan, bigat ng iyong kasalanan na dala mo ngayon, tiyak ang iyong kapatawaran at tiyak na hindi ka na pababayaan. Itong pangako ni Kristo sa Ebanghelyo, ang lahat ng sasampalataya sa Kanya
ay hindi na mamamatay, kundi siya ay iibigin ng Diyos at makakapiling niya magpakailanman. Nawa nga ay kung kayo man ay nahihiya pang lumapit sa Diyos dahil sa inyong kasalanan, kilalanin nyo lamang ang kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili. Siya mismo ang nagsabi na ito ang kanyang layunin. Ang lahat ng sasampalataya sa kanya ay kanyang patatawarin. At sa atin nga na mga mananampalataya na patuloy ngang tumibay ang ating kaligayahan na ito ang kaligtasan na meron tayo, na ang Diyos ay kasama natin magpakailanman, hindi tayo bibitawan, at sa lahat ng ating dadaanan, maaari tayong tumingin lamang sa Kanya. Nandyan siya at handang tumulong sa atin, nandyan siya, ang Kanyang kapangyarihan ay kikilos para sa atin, at meron tayong katiyakan na ang layunin niya ay mabuti para sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na nagpapaliwanag sa amin na ikaw ay Diyos na makapangyarihan at ang iyong kapangyarihan ay nilalayon mo para sa ikabubuti ng lahat ng sumasampalataya sa inyo. Salamat nga Panginoon sa iyong biyaya na bagamat kami ay makasalanan, ikaw ay Diyos na mapagpatawad, na maawain at patuloy na umiibig sa amin, na patuloy na lumilinis sa amin at kumikilos upang kami ay pabanalin. Nawa nga, Panginoon, ay maging maliwanag sa amin ito, nang sa gayon, anuman ang aming kaharapin ay patuloy kaming sumampalataya lamang sa iyo, magkaroon ng kumpiyansa sa iyo, at mag-init ang aming pasasalamat at pag-ibig sa iyo. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na sa buong araw pa na ito, ang lahat ng aming gagawin ay patuloy na magbigay ng kalakasan sa amin, magpakita ng iyong kaluwalhatian sa amin, upang nang sa gayon ay lalo pang ang aming pagkamangha sa iyong kapangyarihan at biyaya ay lumalim at tumaas, at ang aming pagpupuri sa iyo ay lumakas pa at maibahagi namin sa iba ang kaligayahan na meron kami. At dalangin din namin ang mga kasama namin dito, kung sila'y hindi pa sumasampalataya sa inyo, ay buksan mo nga ang kanilang puso na makita ang karumihan ng kanilang kasalanan at makita ang iyong biyaya lamang ang kanilang pag-asa, at ito'y bukas sa kanila kung sila'y sasampalataya sa inyo. At dalangin namin, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin ay pagpalain mo at kasangkapanin mo ito para sa aming pagpapala, na dagdagan mo ang biyayang ikakaloob mo pa sa amin, na buksan mo pa't palalimin ang pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.